Sa mga mahilig pong magbigay ng limos, sa susunod makita kayong mga palad na nag-aabang ng grasya mula po sa inyo ay magdalawang isip muna. Bawat sentimo kasi ipanlilimos po ninyo magiging dahilan ng pagdami nila sa lansangan. Narito po ang aking report. Lumalaboy sila sa lansangan ng tila walang tiyak na paroroonan. Pero hindi sila nagre-relax-relax lang. Itong bersyon nila ng pagbabanat ng buto. Ang problema lang, hindi ito lehitimong trabaho. Mga namamalimos, silang bumubuo sa hindi nasesensus na mga sulok ng Metro Manila. Sa tulad ng mga Pinoy na sadyang maawain, di katakatakang buhay na buhay ang ganitong kalakaran. Pero di sa lahat ng oras nagdudulot ng kabutihan ang pagtulong. Dekada 80 pa lang, sinubukan ng sugpuin ng gobyerno ang problema ng mga namamalimos sa kalsada. Pero mahigit 3 dekada nang lumipas, tila hindi pa rin tumatak sa kamalayan ng sambayanan ang Presidential Decree 1563 o Mendicancy Law na nagbabawal sa pamamalimos at pagbibigay ng limos. Sino nga ba ang mga tinatawag na mendicant? Ito po yung mga adults na may kakayanang maghanap buhay, subalit inaasa nila yung kanilang mga pangangailangan at yung kanilang pagkakakitaan sa panghihingi sa lansangan po. Ang mga bata ay hindi po natin tinatawag na mendicant. Sila po ay tinatawag nating exploited children. Sa tala ng DSWD noong Nobyembre 2010, may 5,086 na mga individual ang namamalagi sa lansangan sa Metro Manila. May 3,000 sa kanila, mga bata. Ang mga Badyaw at iba pang indigenous group na nanghingi rin ng limos, hindi tinuturing na mendicants, pero sakop pa rin ng pangangalaga ng DSWD. May mga individual tayo na nasa crisis situation at dahil sa hindi nila kaya tugunan yung kanilang pangangailangan ay nauuwi po sila sa paglilimos. Sa tala ng MMDA, nangunguna pa rin ang Maynila sa mga lugar na may maraming namamalimos sa kalsada. Ilang beses na silang nagsagawa ng operasyon para sagipin ang mga namamalimos, pero bakit tila walang katapusan ang problema rito? Kasi hindi kami nagpapayal ng kaso. Ang ginagawa lang natin is tinutulungan sila na maalis sa ating mga lansangan para na rin sa kanilang kaligtasan. Kung susundin nga lang ang batas, may multa at kulong ang sinumang mapapatunayang namamalimos. Ang mga nagbibigay naman ng limos, may multa ring 20 pesos kada albot na limos. Pero mula nang ipasang batas na ito, tila wala pang sinumang naparusahan dito. Katwiran nila. Kung hindi na dapat sila pailan ng kaso dahil nakakaawa nga sila. Ang dapat natin gawin ay tulungan nga sila. Kaya naman ng DSWD, isinusulong ang pag-amyenda sa Mendicancy Law. Tulong at hindi huli ang tugon ng gobyerno sa mga namamalimos. Actually, hindi huli. Reach out. Ina-access natin sila sa ating mga programs. Sa pangalaga ng DSWD, sumasailalim sa rehabilitasyon ang mga nauhuling mendicant. Tinuturuan din silang maghanap buhay. Pero oras na makalabas ng center, Ang pagbabago po ng isang individual ay medyo hindi po agad-agad. So hindi po tayo makakasigurado na pag binalik sila sa kalsada ay hindi na sila maglilimos. panawagan ng mga otoridad. Noon pa ay sinasabi na natin sa ating mga kababayan, huwag magpalimos sa daan. Kung gusto natin tumulong sa ating mga kababayan na mahirap, tumulong sa tamang paraan.